Po sa ating lahat, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So marami pong salamat sa inyong mga katanungan na pilit ko pong, hindi naman pilit, kumbaga sa abot na aking makakaya ay isinishare ko po yung aking mga karanasan sa inyo para pwede nyong ma-apply, pwede nyong mapag-isipan at pwede nyo ring maiwasan kung dapat iwasan. Pero bago tayo magpatuloy mga ka-antrep, meron kasi ditong ASAP question. Tanong ko lang, pwede po ba yung sprocket ng CT100 sa CT150 na badya? Pareho lang po ba ang sprocket nila? ASAP kahapon ito. So, hindi po pwede ang rear sprocket ng badya CT100 at saka badya CT150 na boxer. Magkaiba po yun sila. So, 4 holes lang po ang badya na CT100. Kung B naman nga CT100B, 6 holes. At ang badya CT150 na boxer naman ay pang TMX po ang kapareho niya pong sprocket sa likod. So, sana po ay nasagot ang ating pong pag-uusapan ngayon mga ka-antrep. Ang dami-daming nagtatanong, nagko-comment, nagme-message kung saan daw ba sila makapag-direct supplier like yung sa Manila talaga, yung mga direct talaga ng mga company daw. Kasi nagpaplanong mag-start ng motor parts business and accessories. To tell you honestly mga ka-antrep and directly mga ka-antrep, hindi po ganun kadali mga ka-antrep makapasok po sa mga big suppliers or yung mga manufacturer po mismo or mga importer po mismo ng mga pyesa. Halimbawa, may mga brand po mga ka-antrep na sila mismo ang gumagawa ng mga items nila, sila mismo nagpa-factory mga ka-antrep. At meron namang mga importer talaga mga ka-antrep, supplier all over the Philippines mga ka-antrep. At sila ay mga importer direct from factory sa mga China, Indonesia, Thailand, kung kahit na saan. Hindi po ganun kadali mga ka-antrep makapasok po sa kanila mga ka-antrep. Lalo na po kung ikaw ay nagsisimula pa lang at wala kang connection. Kailangan din ng connection dito. Ano pong ibig sabihin mga ka-antrep? Sa industriya po ng motor parts business and accessories, like yung mga hardware and construction supplies, kailangan po natin dito ng connection para ka makarating doon sa mga supplier na hinahanap mo or sa mga big suppliers, mga importer na mga hinahanap mo or kailangan mo or gusto mo. So, ibig sabihin connection, dapat may kakilala ka na good standing din yung kanyang account, yung kanyang record sa company na yon, sa importer na yon, sa manufacturer na yon, na siya namang magre-recommend sa iyo mga ka-antrep doon sa ahente or sa sales agent ng company na yun mga ka-antrep na naka-assign mag-ikot sa buong Pilipinas para magpa-order or mag-offer ng kanilang mga products sa ating mga shop. Hindi siya ganun kadali mga ka-antrep. So, paano yun kung wala kang connection? Wala. Hindi mo sila matatagpuan, hindi mo sila makakausap. Kasi hindi rin sila basta-basta mga ka-antrep na mag-offer sa iyo kung wala pa silang nakikita, like kung malaki ba ang shop mo, kung capable ka ba doon sa mga orders, kung capable ka ba na makapagbayad doon sa mga halimbawa utangin mo. Kasi ang labanan mga ka-antrep ay mga mga terms. Pero kahit na hindi ka mag-terms mga ka-antrep, pero kung may pera ka, ay baka pwede pa. Pero kahit na may pera ka, ipang cash mo, i-COD mo, pero wala kang connection, walang mag-endorse sa iyo, walang magpapakilala sa iyo na isang good standing ang account na shop owner na yon, na hardware owner na yon, doon sa ahente na yon, ay hindi ka pa rin makakarating sa kanila. So, CCI ka pa rin niya, pero hindi nga po basta-basta tayo dito, maliban na lang siguro kung may malaking halaga ka talaga na bibitawan para i-cash mo. Pero kung yung habol po, kasi lagi ko nga isinishare sa inyo na kami, nakasandal kami sa utang sa terms. Terms ang tawag kasi terms of payment namin, 90 days, 120 days, 150 days. So, halos wala na kaming nilalabas na capital kasi inuutang namin para pagdating ng mga after ng ilang months na yan ay magbabayad ka, i-issuehan mo ng cheque. So, hindi po siya ganun kadali na sasabihin mo lang, may direct supplier kang kilala ma'am kasi gusto ko sana mag-start ng business, gusto kong mamili. Kung wala ka kasing at hindi rin ganun mga ka-antrep kadali na mag-endorse mga ka-antrep kasi dapat yung endorse mo, syempre, kilala mo na hindi matatakbuhan yung ahente. Pera ang pinag-usapan dyan, malaking amount. Halimbawa, mamaya, pinautang kasi
nirecommend mo, tapos pagdating ng panahon pala, hindi pala maayos kausap, maayos magbayad, syempre masisira ka rin, 'di ba? Ikaw rin yung sisisihin ng ahente, at saka hingian ka pa kasi ng mga ng mga permits. So kapag nagsisimula, may permits ka ba? Meron ka bang DTI? May COR ka ba? Yan, may business permits ka ba? Yun yung importante din, mga ka-antrep. So hindi siya basta-basta ganun kadali na makadirect ka sa mga big supplier, mga manufacturer, sa mga importer, kasi meron kang prosesong pagdadaanan. Kasi kailangan mo munang mag-build, magpakilala sa pamamagitan ng mag-establish, ayun. Kailangan mo muna mag-establish, sa totoo lang, ang tagal na namin, 'di ba, sa ganitong klaseng business, siguro 10 years na rin, pero 2024 lang kami, kumbaga last year on our 9th year pa, bago talaga kami din pinuntahan or inofera ng mga manufacturer or direct supplier talaga. So yun yung pag nakita na nila na siguro ayun, na ito, kumbaga parang established na, stable na, baka kung pautangin ko ito ay kaya naman na magbayad on time sa napag-usapan namin. Pero alam niyo mga ka-antrep, pinaka-tips ko mga ka-antrep sa mga magsisimula pa lang ay mas maganda po na mag-local supplier muna kayo. Lalo na kung wala kang malaking capital, kasi mamamaximize mo yung iyong mga PO, yung iyong mga purchase orders. Alam nyo ba mga ka-antrep na grabe ko ka problema ngayon kasi 200 pieces na brake pad mali yung naipadala, di ba? So ilang months, halos isang buwan kong hinintay na dumating kasi nga galing pang Maynila, ang layo to probinsya. Tapos mali yung item sa in-order na pinadala ko, ang laking problema, di ba? Ngayon wala akong ibang order kasi nga medyo marami yung in-order ko para hindi ako mag-overstock. Wala akong magamit, so nag-rush order na naman ako sa mga local suppliers. So kapag kayo po na baguhan pa lang, hindi nyo mamamaximize yung inyong kapital. Mahirap siyang ipaikot kung maramihan na kaagad kayong mag-order ng isang item pa lang na wala kayong sapat na backup na kapital, na kung sakaling halimbawa dumating na ang due date ay wala kayong mapagkukunan. Masisira po kaagad kayo kapag halimbawa po na due date na, binigyan kayo ng 90 days ay hindi pa kayo makabayad on time. Sabihin nyo, ay, kung una, pangalawa, pangatlong transaction pa lang, sablay na, diba? So, ang hirap na, baka hindi na tayo pagpatuloy-tuloy ng ating supplier. Kaya mas mabuti na mag-start muna ng pakunti-kunti para maiparoling mo na yung kapital. Kung ano yung benta na nandyan, meron kang 3,000, 2,000, pwede mo nang i-purchase, sapat na 1,000, kaysa ihintay mo doon sa mga malalaking suppliers, sa mga ahente na maramihan, tapos pag nag-due date ay wala tayong pambayad. Ang hirap nun mga ka-antrep, lalo na pag pumasok pa at sumabay si Tumal, naku, ang hirap nun mga ka-antrep. Kaya yun lang mga ka-antrep ang tips ko sa mga baguhan pa lang na mga naghahanap ng mga gusto maka-direct supplier na, sa mga manufacturer, sa mga mga importer. So yun po, mahirapan kang ma-maximize yung iyong mga orders o yung mga items mo, hindi kagaya pag malapit lang, pag local supplier ka lang, 5 piraso nito, 5 piraso nito, 5 piraso nito. So mas ma-maximize mo talaga yung mga items na mas importante at fast moving sa area mo. Yun lang, thank you so much. See you on my next video. Palike naman kung nagustuhan, at comment lang po kayo kung meron po kayong mga gustong katanungan na mabigyan ko po ng opinion ko. Bye-bye!